안녕하세요 여러분. 저는 베스입니다. 네, 채널에 환영합니다. Hi guys, I'm Beth and welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan naman natin is about consonant. Tapos na natin pag-usapan si vowels. Yan nga pala, yung mga hindi nakanood ng part 1 ng video na to or ng topic na to, ilalagay ko na lang yung link sa description box para mapanood nyo, para hindi kayo malito. So balik tayo. So today, ang pag-uusapan natin is about consonant, kung paano isulat yung mga consonant at kung ano yung tamang pronunciation ng mga consonant na to. So, let's start. Yan. So, eto, pakita ko lang sa inyo, nagawa ko ng table. Para saan ba tong table na to? Kung napapansin nyo, or yung mga nag-aaral ng Korean dyan, yung mga baguhang nag-aaral ng Korean, naranasan nyo ba yung tipong siyempre, hindi nyo pa masyadong sa ulo yung Hangul, tama ba? Yung mismong mga character. Siyempre, nakarelay pa kayo sa Romanized, yung English alphabet. Naranasan nyo ba na pag nagpa-practice kayo, tapos nakafocus kayo dun sa Romanized, iba yung nakasulat sa naririnig nyo? Tama ba? Kasi ako na-experience ko rin yan nung nag-aaral pa lang ako ng Korean. So, di ba, ang sakit sa ulo. So, ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano yung technique para hindi kayo malito. So, sige. Ito, i-explain ko lang to bago tayo mag-proceed mismo dun sa consonant. Kasi, meron akong ginawang table kung saan meron akong nilagay na initial, middle, final. Ano ba yung initial, middle, final? Yung initial, middle, final, itong table na to, technique to, para matuto kayo magbasa kagad. Kasi, di ba, itong mga characters na to, yung mga characters na yan, kung napapansin nyo, nagbabago yung pronunciation nila. Depende kung saan sila nakalagay. So, explain ko lang kung paano malalaman kung ano yung initial, middle, saka final. Ganito yan. Yan. Example. Yes, ito. Example, meron tayong word na yan. May ganito tayong word. Mamaya, babasahin natin yan, i-romanize natin yan para mabasa natin. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin kung anong basa sa kanya. Mamaya, aalamin natin kung anong basa sa kanya. So, ito, meron kayong isang word. Itong word na to, composed of one syllable lang. Kapag yung word nyo, binubuo lang ng isang syllable, ang pag-identify dyan kung ano yung initial, middle, o kaya final, ganito siya. Itong first letter na to, yan. Yung first letter of the word, yan yung initial nyo. Yan. I na lang ilalagay ko. I stands for initial. Yan yung initial nyo. Then yung second letter nyo, lagi yung tandaan, laging vowel yan. The second letter, hindi yan nagbabago, lagi yung vowel. Then, yung third letter nyo, ito yung final nyo. Or yung tinatawag nilang patchim. Patchim. Yan. Patchim means bottom consonant. Yan, patchim. Ulit, yung first letter of the word, din yung tinatawag na initial. Ibig sabihin, dito sa table natin, kung ano yung nakalagay dun sa initial na pronunciation, yun yung babasahin nyo. Or yun yung pronounce. Then, yung second letter, laging vowel. Then, yung third letter nyo, etong nasa baba, yan yung final or patchim. Paano naman kapag yung word mo composed of two syllable? Example is yan. Example, eto, hindi ko siya muna babasahin, mamaya. Mamaya, tutulungan nyo kung paano ito basahin. So, ito, compose siya ng two syllable. Yan, kasi sa Korean kasi, ang pagsusulat, syllable by syllable. Ang pagbabasa rin, syllable by syllable. So, compose siya ng two syllable. 1, 2. Again, yung first letter nyo, yan yung initial nyo. Ito yung initial natin. Then, yung second letter, sabi ko kanina, always vowel. Then, proceed tayo sa second syllable. Yung second syllable nyo, ang first letter niya, ito. First letter siya sa second syllable, pero hindi siya initial. Kasi si initial, siya yung pinaka-umpisang letra sa isang word. Kunwari, or example, yung word nyo composed of many syllable. Yung pinaka-umpisang letra ng word nyo, yun lang yung initial nyo. Yung sa mga first letter nung kada syllable, hindi na siya initial. Ang tawag na sa kanya ay, eto na yung middle nyo. So, kung ano yung nakalagay dito, yan yung pronunciation. Clear ba? Then, ulit,
Second letter, vowel. Then, yung third letter nyo, yan yung final or patchim. Clear ba? Nagets ba? Tandaan nyo, si middle, nagiging middle yung isang letra kapag pinagigitnaan siya ng dalawang vowel. Ito, pinagitnaan siya ng dalawang vowel. Sa pagitan siya ni A, saka ng isa pang A. Nasa gitna siya, kaya middle siya. Paano naman pag hindi pinagigitaan ng dalawang vowel? Example, ito. Yan. Example, yan. Yung itong word natin, composed of 2 syllable ulit. Binubuo siya ng dalawang syllable. Yung first syllable natin, unahin natin to. Ito, first letter natin to. So, siya yung initial natin. Tandaan nyo sa initial, siya lagi yung first letter of the word. Kahit maraming syllable yan, basta yung unang letra sa word na yun, yun yung initial. Then, second letter, vowel. Then, dun sa first syllable natin, meron tayong third letter. Meron tayong third letter, so yan yung final natin. Kapag yung first syllable nyo may third letter, final pa rin yun or patching pa rin yun. Depende na lang kung, mamaya explain ko sa inyo. Yan, final pa rin ang pronunciation nito. Then, proceed tayo sa second syllable. Yung second syllable natin, yung first letter doon sa second syllable, hindi siya initial hindi siya initial. Middle na siya. Kasi nasa second syllable na siya. So, kahit siya yung first letter dun sa second syllable, hindi naman siya yung first letter of the word. Kaya, middle ang pronunciation niya. Gets ba, guys? Then, yung nasa dulo, ito ulit, bottom consonant, siya yung final natin or patching. Clear? Ano yung sinasabi ko kanina na pwera na lang kung, di ba sabi ko, kapag meron kayong bottom consonant or patching, automatic final ang pronunciation yan. Depende na lang kung ano ba? Yan. Depende na lang kung ganito. Yan, example. Yan. Ito, siya yung initial natin kasi siya yung first letter of the word. Again, si initial, first letter of the word. Then, vowel, second letter. Then, ito, third letter natin siya, pero hindi mo siya ipopronounce as final. Bakit kaya? Kasi, itong second syllable natin, sinimulan siya netong character na to. Bakit kaya pag sinimulan ng character na to, hindi magiging final ang pronunciation ng third character sa first syllable? Mamaya explain ko sa inyo yan. So, ito, kapag yung word nyo, yung first syllable nyo ay merong third character at yung second syllable nyo, ang first letter ay itong character na to, yung third character ng first syllable nyo, hindi magiging final ang pronunciation. Magiging middle ang pronunciation niya. Kahit nasa third syllable siya. Kasi, ididikit natin siya dito. Mamaya malalaman nyo kung bakit pag ito yung first letter ng second syllable, hindi siya nagiging final ang pronunciation nito. Then ito, nasa third letter siya, nasa third character siya, ba yan? Nasa third syllable siya, kaya middle pa rin ang pronunciation niya. Tandaan nyo, pag yung word nyo composed of many syllable, yung pinaka first letter of the word, din yung initial. Then, kung merong second syllable, third syllable, yung first letter nun, middle na lahat ang pronunciation nun. Then, yung patching or yung bottom consonant, yung mga consonant sa baba, yun yung final na nababasa. Clear ba, guys? So, mamaya explain ko sa inyo yan. So, hindi natin ito buburahin kasi mamaya gagamitin natin ito. So, proceed tayo dito. Yan. Wait lang, paano ba? Yan. Go-convert natin ito mamaya. So, balik tayo dun sa consonant. So, sulat natin consonant. Ang dumi na. Consonant
or cha-um. Consonant or cha-um. Cha-um. Yan. Si consonant, meron tayong 19 consonant. Pero ang unahin natin is yung basic consonant. Yan. So, ito yung first letter natin sa basic consonant. Ayan. Itong character na to. Yung character na yan, pronounce yan as, yan, G. Or, gawin natin abakada. Ga. Ga. Pronounce siya as ga. Pero, pag nakita nyo tong character na to, ito yung character sa kamsahamnida, kamsahamnida. Di ba sabi ko ga? Bakit parang narinig nyo, di ba? Ka, kamsahamnida, kamsahamnida. So, hindi lang G ang pronunciation niya. Kasi, napopronounce din siya as K. So, kaya ako gumawa ng table para malaman nyo kung kailan nyo ba siya ipopronounce as G or kung kailan nyo ba siya ipopronounce as K. Pero bago natin ilagay yan doon sa table natin, sulat muna natin sila. Sulat muna natin to. Tayo natin isulat. Paano ba siya isulat? Guhit, then guhit. Isa pa, guhit, then guhit pa, baba. Ganyan lang. Para siyang 7 na walang ganon. Isa pa nga, guhit, then guhit sa baba. Ulit, itong character na to pronounce as ga, ga, ga. Pero, naririnig natin siyang pinopronounce siya ng ka, ka. Bakit kaya? Kasi nagbabago yung pronunciation niya, depende sa pwesto niya. Yun in-explain ko sa inyo. Depende kung nasa final ba siya, middle, or nasa initial siya. So, pila pa natin tong ating, yan, yung ating table. Yan, consonants. Yan. Doon sa table natin, ito yung siyang character na yon. Ito siya. Yan. Sabi, pronounce daw siya as G o kaya K. So, kailan natin siya mapopronounce na G or K? Itong character na to, pwede nyo siyang i-pronounce as ga or ka kapag nasa initial siya. Ibig sabihin, pwedeng ka, pwedeng ga. Pwedeng kamsahamnida, pwedeng gamsahamnida, okay lang yun. Nasa sa inyo yun, discretion yun. Kung saan mas sanay yung dila nyo, okay lang. Clear? Next, para naman pag nakita natin siya sa middle, again na yung initial, first letter of the word. Pag siya yung pinaka first letter nung word nyo, pwede nyo siyang basahin as G or K. Kahit ano dyan, okay lang. Tama yun. Then, pag nasa middle naman siya, ang pronunciation niya lang ay G. Ulit, ano nga yung middle? Yung middle, kapag pinaggigitnaan yung consonant ng dalawang vowel, middle ang pronunciation nun. O kaya, kapag yung character na to nasa second syllable na ng isang word or nasa third syllable na ng isang word, middle na ang pronunciation yun. So, pag nakita nyo to sa middle, yan, G lang ang pronunciation niya. Hindi mo siya pwedeng i-pronounce as K. Then, pag nakita mo naman siya sa final or patchim, pag nakita mo siya sa final, doon na magiging K ang pronunciation niya. Example, tebak. Tebak. Yan. Sulat natin. Then, mamaya babasahin natin. Example, yan. Ito, nasa final siya, so magiging K na ang pronunciation niya. Hindi na siya ipopronounce as G. Gets ba, guys? Ulit. Ito ang character na to. Kapag nakita nyo to, pwede siyang i-pronounce as ga or ka. Depende kung saan siya nakalagay. Kapag siya yung first letter of the word, unang letra dun sa word, ang pronunciation niya pwedeng ga, pwedeng ka. Pero kapag siya yung nasa middle, pinaggigitnaan ng dalawang consonant or first letter ng second syllable or third syllable, G ang pronunciation niya. Then kapag nasa bottom consonant siya or patchim, pag nasa baba siya, ang pronunciation niya na ay final. Ay, ang pronunciation niya ay final. Final nga, which is
K. Clear ba, guys? Mamaya, tatry natin magsulat saka magbasa para mas malinaw. Next natin is, ayan na, guys, ito. Kopyahin nyo to, guys, ha. Next natin is, itong character na to, kana. Itong character na yan. So, itong character na to, pronounce as na. Na. So, N. Yan. Itong character na to, madali lang siya kasi hindi nagbabago yung pronunciation niya. Hindi tulad ng character na to na nagbabago yung pronunciation depende kung saan nakalagay. Ito, stick to one lang siya. N lang talaga siya. N lang. So, sulat natin. Yan. Ulit. Guhit. Then, guhit. Parang binaligtad lang nito, di ba? Yung parang sa vowel, baliktaran. Then, guhit. Then, guhit ulit. So, meron na tayong N or na. Na. Clear ba? So, tapos na natin isulat. Ang gagawin natin is, tinapan natin itong nasa table natin. Yan. So, ito daw, character na to, pronounce as N. Wala siyang kapalitan, N lang talaga yung pronunciation niya. So, pag nakita nyo siya sa unahan, first letter of the word, N ang pronunciation. Then, pag pinagigitnaan siya ng dalawang vowel or nasa second syllable siya, N pa rin yung pronunciation. Pag nasa dulo siya, N pa rin ang pronunciation. So, hindi kayo mahihirapan. Hindi nagbabago yung pronunciation niya. Kahit palipat-lipat siya ng pwesto. Clear ba, guys? Clear tayo dito? Next natin. Palitin natin ulit. Next natin is Canada. Next natin is itong character na to. Yan. Itong character na to, pronounce as da. Da. So, D. Napopronounce to as D. Pero, itong character na to, tulad to ng character na to, kasi nagbabago din yung pronunciation nito kapag nag-iiba yung pwesto niya. So, hindi lang siya pinapronounce as da, napopronounce din siya as ta. Ta. So, napopronounce din siya as T. Depende kung saan siya nakalagay. So, sulat muna natin. Then, mamaya pipila pa natin yung ating table. Yan, guhit. Guhit sa baba. Then, isa pang guhit. Ulit. Guhit. Then, guhit pa baba. Then, isa pang guhit. Di ba madali lang? Guhit. Guhit pa baba. Then, isa pang guhit. So, meron ka ng D or da. So, pila pa natin yung nasa table natin. Clear ba, guys? Nakukuha nyo ba yung pagsulat? Di ba madali lang yung pagsulat? Yan. Ibang estudyante ko, ginagawa lang parang drawing. Dali daw mag-drawing. Yan. So, pila pa natin ulit to. Yan. So, ito daw character na to, di ba? Sabi ko, pwede siyang i-pronounce as D o kaya T. Pero, kailan kaya natin siya mapopronounce as D or T? Itong character na to, pag nasa initial siya, ang pronunciation niya talaga is T, hindi D. Yung iba kasi sinasabi, example, yung mga marunong na mag-Korean, debak, debak. Hindi siya debak. Tebak talaga siya. Tebak, tebak, tebak. So, T talaga ang pronunciation nito. Pero siguro, depende na rin talaga sa discretion na sa salita. Kasi, sanayan na lang ng dila yan. So, sanay kasi ako na napopronounce ko tong character na to as T kapag siya yung first letter of the word. So, next natin. Para naman kapag nasa middle siya. Yan, kapag nasa middle siya, dyan nyo sa mapopronounce ng D. Ano nga yung middle? Kapag pinagigitaan ng dalawang vowel yung consonant or kapag yung consonant nasa second syllable na. Clear? Then, kapag nasa final siya or patchim, nasa baba, di ba? Pag nasa pinakababa, ang pronunciation niya ulit ay T. T ulit ang pronunciation niya. Clear ba, guys? So, meron na tayong tatlo. Canada. Canada. Next natin is Canada. Ano sunod? Canada. Ma ba? Ay, ra. Canada, Rama. Yeah.
So, itong character na yan. Yang character na to, yan, ito, ang pronunciation niyan is R o kaya L. Ito, pwede siyang R, ra. Pwede rin siyang L. Magkakatulad yan, tatlong yan. Nagbabago yung pronunciation nila, depende kung saan sila nakalagay. So, bago natin ilagay ito dun sa table na ginawa natin, try mo natin isulat. So, ito, pwedeng guhit, guhit, then guhit, then, yan, ganyan lang. Oh, guhit, ulit. Ulit nga. Guhit, guhit, guhit. Diba? Para kang nag-drawing. Isa pa, guhit, 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 then, guhit. So, meron ka ng R. Clear ba, guys? So, ito yung pangapagsulat. Yung pronunciation, dito natin nilalagay sa table natin. So, ito yung character na yan. Yan, kung napansin nyo, itong pagsulat ko dito parang 2. Kasi pag mabilis, nagmumukha siyang 2. Yan, 2. So, itong character na yan, napopronounce yan as R o kaya L. Pero kailan ba natin siya mapopronounce na R o kaya L? Itong character na to, pag siya yung first letter of the word or initial, pwede siya i-pronounce as R o kaya L. Depende sa word. Example, yung ramen. Yung ramen, pag convert mo sa Korean, magiging ramyun. 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 Diba? R. Ra. Then, pag yung lotion naman, kinonvert nyo sa Korean, kapag yung lotion naman, kinonvert nyo sa Korean, magiging lotion. Lotion. Diba? L naman yung pronunciation niya. So, itong character na to, depende sa word. Kung ano yung ipopronounce nyo. Pero mas maraming words sa Korean na kapag ito yung nasa unahan, napopronounce siya as R kesa L. So, sulat natin. So, pwede daw siyang i-pronounce as R o kaya L. Pag nasa initial, depende dun sa word. For example, ulit, ramyon, then lotion. Ramyon, R, lotion, L. Pero, pag nasa middle siya, or pag pinagigitaan siya ng dalawang vowel, ayan guys, ulit ka, middle, pinagigitnaan ng dalawang vowel, or nasa second syllable, para hindi kayo malito. Kapag nasa middle siya, ang pronunciation niya lang is R. So, hindi mo siya pwedeng i-pronounce as L, kapag nasa middle siya. Depende na lang. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, depende na lang. Kung magiging L siya, depende na lang dun sa special rule kapag nagbabasa or ng pronunciation. Then, kapag nasa final na siya or nasa patchim, then siya mapopronounce as L. Clear? Next natin. Yan. Itong character na to. Itong character na to, pronounce yan as ma. Ma. M. Yan. So, pronounce natin yan as M. So, wala siyang kapalitan. Hindi nagbabago yung pronunciation niya. Kahit pabago-bago siya ng pwesto. Parang si N. Kaya madali lang to. Itong tatlong to. Yan, nagbabago yung pronunciation nila. Yan. So, sulat natin. Guhit. Ito parang square lang. Yan. Gawa ka ng square. Meron ka ng M. Yan. Square. Then, isa pang square. Yan. Meron pa ng M. Diba? Madali lang. So, lagyan naman natin sa table natin ulit. Yan. So, ulit, itong character na yan, pronounce as M. Hindi nagbabago yung pronunciation niya kahit nasa ang pwesto siya. So, lagyan lang natin M. Yan. So, lagyan lang natin yan M. So, walang pagbabago. Next natin is itong character na to. Yan. Pwesto pa. Itong character na to, yan. Yan, pwede siyang ganyang isulat. Yan. Itong character na to, pronounce to as ba. Ba. B. So, napopronounce siya as B. Pero, itong character na to, nagbabago din yung pronunciation niya. Depende kung saan position siya. Kung nasa initial ba siya, middle, or final. So, hindi lang B ang pronunciation niya. Pwede rin itong i-pronounce as
pa, pa. Ibig sabihin, P. Yan, pwede siya i-pronounce as P. Yan, so sulat natin. Then, mamaya, alamin natin kung ano yung pronunciation kapag nasa initial. Yan, pwede kayong gumawa ng ganyan. Then, guhitan nyo lang sa gitna. Or, diba, ganto, 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 then guhit sa gitna. Ganyan. Ulit. Ganyan, 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 then, ganyan. Yan. So, meron na tayong ba. So, lagay natin ulit dito. Yan. Di ba kayo nalilito, guys? Pabaliktad. Ano? Ano ba yun? Binabaliktad ko na binabaliktad yung ano natin. Yung word natin. Yan. So, sulat natin ulit dito. So, ulit, itong character na to, pwede ito siya i-pronounce as ba or pa. So, sulat natin, pwede ito siyang B o kaya P. Yan. Pero, kailan ba natin siya mapopronounce as B at kailan ba mapopronounce as P? Itong character na to, mapopronounce nyo siya as P kapag nasa initial siya. Kapag siya yung first letter of the word, ang pronunciation niya talaga is P instead of ba. Ba. P talaga yung pronunciation niya. Pero, meron din mga nagpo-pronounce ng B. Pero kasi ako, sa case ko, mas sanay ako na itong character na to, pag nasa unahan siya, pinopronounce ko siya as P. Yan. Kahit makakinig kayo na mga nasasalita ng mga Korean, napopronounce talaga siya as P. So, doon na tayo sa P kapag nasa initial. So, kapag nasa initial siya, P ang pronunciation niya. Then, kapag nasa middle siya, yun na. B na ang magiging pronunciation niya. Yan. So, magiging ba ang pronunciation. Then, pag nasa final na siya or pachim, dun ulit magiging P ang pronunciation niya. Yan. Pansinin nyo, diba, kung ano yung pronunciation ng mga may kapalitan na, yung may mga, yan, optional yung, pronunciation. Pansinin nyo, kung ano yung pronunciation sa initial, yun din yung pronunciation sa final. Pansin nyo, ito, T ang pronunciation sa initial, T rin sa final. Ito rin, P, P. Pero ito discretion nyo to. Ito kasi, dito ako sanay. At saka ito talaga yung kung paano magbigkas yung mga Korean. Kasi, karamihan kasi sa ating mga Pilipino, or yung mga nag-aaral pa ng Korean, nakarelay kasi tayo dun sa Romanized. Yung Romanized kasi, hindi talaga siya swak na swak talaga pagdating sa pronunciation. Kaya dapat, yung mga nag-aaral ng Korean dyan, huwag kayong mag-rely masyado sa Romanized. Okay lang mag-Romanize kasi bago pa lang naman, di ba? So, hindi nyo pa sa ulo. Pero, subukan nyo talagang sa uluhin yung Hangul. Kasi pag nasa ulo yung Hangul, hindi na kayo malilito. Kahit saan pa nakalagay yan, hindi na kayo malilito kung ano ba yung tamang pronunciation. Lalo na yung mga gusto mag-take ng EPS topic, yan, kailangan nyo talaga sa uluhin yung Hangul. Kasi diba sa exam, Hangul form. Hindi siya naka-Romanize. So, may hirapan kayo. Next natin, itong character na to. So, wala na tayong space. Yan. Yan. Burahin na natin to ha. Total na-explain ko na naman saka meron naman tayong table. So, burahin na natin to. Yan. Yan. Kapag sa ulo nyo na to guys, alam mo, ang dali lang. Baba ko na nga lang. Madali lang siya magbasa. Kasi nga diba, syllable by syllable lang siya. Parang abakada. Ba? Kung paano tayo magbasa, ganun lang din. So, next character natin is itong character na to. Yan. Ganyan. Ganyan. So, ganyan ako maggawa. Itong character na to pronounced as sa. Sa. Ibig sabihin, S. So, S daw ang pronunciation niya. Pero, itong character na to, nagbago din yung pronunciation niya. Mamaya explain ko kung ano. Pero, S lang talaga yung pronunciation niya. Explain ko na lang kung ba't nagbabago. Yan, sulat natin. Guhit. Then, guhit sa baba. Pero yung iba, ganito magsulat. Ganyan. Ganyan. Ganyan, ang taas. Pangit. Pero ang pangit, no? Ganito talaga. Guhit.
Then, konting baba. Yan. Yan. So, meron na tayong S. Yung iba kasi ganito magsulat. Ganyan yung magsulat ng character na yan. Ganyan. Mataas yung itong kabilang guhit. So, clear ba guys? So, S. Ulit. Ganito lang. Guhit. Then, pababa. Ulit. Yan. So, sulat natin dito. So, ang pronunciation nito ulit is S. Or sa. Sa. Pero, nagbabago yung pronunciation niyan pag nasa final. Pag nasa final lang naman. Ibig sabihin, pag nasa initial at middle, S pa rin ang pronunciation niya. Pag nasa final, dun siya napopronounce ng T. Yan. Bakit kaya napopronounce ng T itong character na to kapag nasa final? Kasi di ba, kung napansin nyo, yung mga Korean, nahihirapan sila magsalita. Yan, di ba? Nahihirapan sila magsalita kapag S yung nasa dulo. Kunwari, has. Parang ang hirap sa kanila. So, ang ginawa nila para mas madali, kasi nga di ba final, parang end, ginawa nila ng T. Para kunwari, di ba, instead of has, magiging hat. Di ba? Sandali, hat. Nagsarado. Hat. Instead of has. Yan. So, kasi pag final, di ba, lagi nagsasarado, ibig sabihin ko na back. Hindi bas. Bat. Laging pasara. So, next natin is itong character na to. Itong character na to, yan, malaki yung role na ito pagdating sa pagsusulat. Lalo na kapag yung Romanized word, vowel lang. Itong character na to, sulat muna natin. Madali lang yan. Yan, bilog lang. Yan, parang O lang. Yan. Meron ka ng, ito, NG. Yan, meron ka ng NG. So, kaya natin, bilog. Meron ka ng NG. Ganun lang kasimple. So, sulat natin. Sabi ko, ang pronunciation nito is NG or ng. Pero, hindi mo siya mapopronounce ng kapag nasa initial siya. Bakit kaya? Kasi, kapag nasa initial siya, silent lang ang pronunciation niya. Silent. Hindi siya napopronounce. Parang, ginamit lang natin siya, imaginary lang siya, ginamit lang siya ng mga vowel para makatayo yung vowel. Kasi diba, anong sinabi ko sa inyo? Ano yung first rule? Diba, dapat laging una yung consonant bago yung vowel. Ibig sabihin, example, anyong. Diba, nagsisimula sa Romanized A. Nagsisimula siya sa vowel. Kapag kinonvert natin siya sa Hangul, hindi mo pwedeng isulat na A lang, yung character lang na A, na walang kasamang consonant. Bawal yun. Mamaya, matututunan natin yan pag sulat na tayo ng actual. Yan. Basta, itong character na to, kapag siya yung first letter of the word, or kapag, kahit hindi first letter of the word, kapag nasa, ano ba? Kapag siya yung first letter of the word, then kahit nasa second syllable siya, at siya yung first letter dun sa second syllable, silent din ang pronunciation niya. Depende na lang kung nasa final siya, depende na lang kung nasa final siya, tapos sinundan pa siya ulit ng NG, at may vowel, dun magiging middle ang pronunciation niya. Which is, magiging NG na siya. Naintindihan nyo ba guys? Mamaya explain ko mabuti yan. Pilapan muna natin itong table na to para mamaya dito tayo titingin kung ano yung tamang pronunciation. Then, kapag nasa final na siya or patchim, NG pa rin ang pronunciation niya. Kapag nasa initial lang siya, hindi siya nababasa. Kasi ang nangyayari, parang tinutulungan niya yung vowel para makatayo. Kasi hindi pwedeng isulat ang vowel na mag-isa lang. Kailangan lagi may kasamang consonant. Siya yung laging kasama ng vowel kapag mag-isa lang yung vowel. So, next natin itong character na to. Yan. Sulat natin. So, ganyan, guhit. Then, guhit baba. Stand. Then, guhit. Yan. So, meron na tayong J or ja. Yan. Try natin sulat. Yan, guhit. Then, parang paa.
guhit. Pero yung iba, ganito sila mag-J. Yan. Guhit sa taas. Then, ganyan. So, okay lang din yan. Pero ako, masanay ako na ganito yung J ko. So, ganyan. Then, ganyan. Then, ganyan. Ito, pwede rin to, okay lang din yan. Masanay lang taga ako na ganito ako magsulat ng J. So, natin kung ano yung pronunciation niya. Diba, wala akong sinabi na parang nagbabago yung pronunciation niya, pero nagbabago talaga yung pronunciation niya. Lalagay lang natin dito. Yan. So, itong character daw na to, yan, pwede siyang i-pronounce, ayan. Ang pronunciation niya is ja. Yan, ja. Pero, pag itong character na to, siya yung first letter of the word or siya yung initial nyo, hindi ja ang pronunciation niya, kundi cha. Cha. Yan. CH ang pronunciation niya, cha. Kapag siya yung first letter of the word. Pero, kapag nasa middle na siya, dyan nyo na siya mapopronounce as J. Ibig sabihin, pag nasa second syllable na siya, or pag pinagigitnaan siya ng dalawang vowel, J na ang pronunciation niya. Then, kapag nasa final siya, yan, kapag nasa final siya, T ang pronunciation niya. Pabago-bago, no? CH, cha, ja, ta. Nagiging T ang pronunciation niya pag sa final. Ano yung sinabi ko kaninang explanation? Kaya nagiging T yung pronunciation ito S, ito saka to, nagiging T ang pronunciation kasi mahirap silang bigkasin pag nasa dulo sila. Diba? Sa atin, madaling bigkasin to kasi sanay tayo. Yung S pag nasa dulo, sanay tayo. Pero yung mga Korean kasi, mas nadadalian sila kapag magsasara. Kasi nga, final, ibig sabihin sasara. Kaya, di ba pag yung T pronounce mo sa sara, at, sarado, at. Ito lang, as. Di ba? Parang bukas. Dare-diretso, as. Yeah, so, lagi nagiging T para magsara. Kasi nga, final. Then, next natin itong character na to. Itong character na to, ang gagawin nyo lang, pagkasulat nyo na itong J, yan. Pagkasulat nyo ng J, lalagyan nyo lang siya ng guhit sa taas. So, yan na. CH na siya. Cha. Cha na siya. Yan. Yan. So, yan na yung pronunciation niya. So, ulit, sulat natin si J. Then, lagyan lang natin siya ng guhit sa taas. Yan. Yung iba, yan. Ganito yung sulat. Ganyan. Then, guhit sa taas. So, pwede rin yan. Depende yan sa pagsusulat nyo. Ako kasi, sanay ko na ganito. Iba naman, ganyan. Ganyan, tapos yung guhit, ganyan. Pwede rin yan. Okay lang din to. Yan, pare-pares naman tama yan, basta may guhit sa taas. Yan, kasi pag walang guhit sa taas yan, magiging J ang pronunciation yan. Kaya pag may guhit, magiging cha. So, lagay natin dito. So, itong character daw na to, yan, cha ang pronunciation. Yan. Yan, cha. Hindi na ba guys? I-move ko na lang. Para hindi man nakakalito. Yan. So, ito, J. Then, itong character na to, dito ko nalagay. Yan. Pronounce siya as CH or cha. So, itong character na to, pag nasa initial, yan, CH ang pronunciation. Cha. Pag nasa middle, ganun pa rin. CH pa rin ang pronunciation or cha. Pag nasa final, yan. Pag nasa final, T pa rin nagiging T na yung pronunciation niya. Yan. T na ang kanyang pronunciation. So, nagbago. Yan. So, ito na naman yun. Ito, saka ito. Nagbabago yung pronunciation nila kapag nasa final. Nagiging T. Kasi nga dapat sarado. Final, tapos. Hindi yung has, di ba? Dire-diretso, has. Instead of has, maging hat. Yung base of haj, hat. Nagiging T. Ano yun? Nagiging T. Kasi nga, para magsara, nagiging T. Next natin ito. Itong character na to. Itong character na yan, sulat natin. Yan. Para din siya nung G. Yan. Ganyan din siya. Lalagyan nyo lang ng guhit dito sa gitna. Yan. Yan. Yan yung parang 7 na hanggang dito lang yung guhit. Hindi umabot dito sa kabilang side. Yan. So, ito, pronounce siya rin as ka.
ka. Pero may H. Ka, ka, ka. May H siya. So, ang ginagawa ko, para hindi malito yung mga estudyante ko, kasi di ba meron na tayong K dito? Yan. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng H. Ay, lol. Nilalagyan ko siya ng H. Para hindi malito yung estudyante ko. Para alam nila na ang pronunciation nito may H. Ka, 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 ka. Yan, di ba? So, sulat natin. Yan. Yan. Then, guhit sa gitna. Yan. So, parang 7 lang siya. Ulit. Guhit. Guhit. Then, guhit sa gitna. Ulit. Guhit. Guhit. Guhit sa gitna. So, meron na tayong ka. Ka. Yan. May H. So, lagay natin dito. Yan. Yan. Ka. Lagyan ng H para hindi malito kasi meron na tayong K dito. Yan. So, sulat natin. So, ito, pag nasa initial, yan, ka, with H. Then, pag nasa middle, ganun pa rin yung pronunciation niya. Hindi nagbabago yung pronunciation niya. Yan, ka lang, K lang talaga. Nilagyan ko lang siya ng H, guys, para makita nyo kung ano yung difference niya dito. Yan. Next natin, ito. Itong character na to. Itong character na to, parang ilang siya, di ba? So, sulat natin, ganyan, ganyan, ganyan. So, meron na tayong, ito naman ang pronunciation niya, ta, T din. Pero, para ma-differentiate ko siya doon sa ibang character dito, di ba? Meron na tayo ditong T eh. Yan o, meron na tayong T. Ang ginawa ko, nilagyan ko rin siya ng H. Para alam na ang pagbasa niyan is with H. Ta. May H. So, sulat natin. Yan, ganyan. 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 Pwede rin yung E talaga. 1, 2, 3, 4. Pwede ganyan. Ganyan. Yan. Yan. So, para lang siyang E. Yan. Clear ba, guys? So, sulat natin dito. So, ito daw. Yan. Dalawa na lang siya, guys. Then, susulat na tayo. Then, ito daw. Yan. Ta. Ay, meron pa pala tayong, double consonant. Pero yung double consonant, madali lang yun. So, ito siya. Yan. Yan. Ito, hindi nagbabago yung pronunciation niya. Yan. From initial to middle hanggang final, ta ang pronunciation niya. Yan. Next natin, ito nga pala guys, itong character na to, pag sa English, para siyang, equivalent siya ni C. Yan. Equivalent siya ni C. Then, itong character na to, pag sa English naman, equivalent siya ni, television. Lang. Diba? Basta ito, C. C ang equivalent niya. Ito, yan. T rin. Ito, dito tayo. Sa character na yan. Yan. Ganyan lang. Ganyan. So, ito, P din ang pronunciation niya or pa. Pero lalagyan natin siya ng H. Lalagyan natin siya ng H. Parang pa. Yan. Basta may H. Sulat natin. Ganyan. Ganyan. Then, isa pa. Ganyan. 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 Yan. Yan. So, ganyan lang kasimple. Ito namang character na to, ang equivalent niya sa English is F. F. Yan, pwede siyang F. Kunwari, sofa. Pag sa Korean, sopa. Ito siya. Yan. So, lagyan natin siya ng H. Ito yung, kunwari, Philippines saram. Siya yun. Philippine saram. Ito, hindi nagbabago yung pronunciation niya. Yan. From initial
to final, yun din yung pronunciation niya. Ito yung Philippine Saram. Filipino Saram. Yan. Last. Itong character na to. Yan. So, sulat natin itong character na to. Yan. So, wala na naman tayong space. So, magbula na tayo. Yan. Nasulat niyo na ba ito, guys? Papakita ko lang sa inyo mamaya yung table. Yan. Para naman ninyo. Purahin na natin to. Yan. Ito lang si S. Purahin natin. Yan. Siguro naman nasulat nyo na yun, guys. So, lagay natin dito. Ganyan. Ganyan. Then, below. Ito, pronounce to as ha. Ha. Ibig sabihin, H. Yan. Napopronounce natin siya as H. Sulat nga natin siya. Guhit na maliit, then malaking guhit, then bilog. Yung iba naman, maggawa nito ganyan, ganyan, tapos bilog. Yan. Ganyan sila maggawa ng H. Pero okay lang dito. Pwede naman to. Pero mas trip ko talaga to. Mas gusto ko yung gantong sulat. So, nasa sa inyo na yan kung paano siya isusulat. Pwedeng ganito or pwedeng ganito. Yan, parang O, tapos bilog. Yung O, nasa yung vowel na O, tapos bilog. So, depende na yan sa inyo. Ito, H. Siya ha, H. Yan. So, sulat natin. Ito daw, character na to pronounce as ha or H. Yan. Kapag nasa initial siya, ha ang pronunciation niya. Then, kapag nasa final, ganun pa rin, ha. Pero, kapag nasa middle pala, ha, pag nasa final na siya or patchim, nagiging T na rin ang pronunciation niya. So, itong si, sa, tapos ja, cha, saka si ha, nagiging T ang pronunciation nila pag nasa final. Clear ba, guys? Ito yung mga consonant natin. Basic consonant lang to. Basic consonant lang yung nilagyan ko ng table kasi sila lang yung mga nagbabago yung pronunciation. Next natin is yung double consonant. Mamaya, gagamitin natin to kapag nagsulat tayo. Yan. So, punta tayo kay double consonant. Yan. Di ba madali lang? Madali lang si consonant kasi pwede mo siyang isulat kahit saan. Hindi tulad ni vowel na may right side saka may downside position. Si consonant, madali lang siya. Ang mahirap lang tayo kay consonant is yung nagbabago yung pronunciation niya depende sa pwesto niya. Kaya dapat alam niyo yung pronunciation kapag nasa initial siya, kapag nasa middle, or kapag nasa final siya. Para hindi kayo malito. Pero kapag nasanay na kayo, wala na yan. Simple na lang yan. Yan. Sunod natin is yung double consonant. Itong si double consonant, 5 lang naman silang consonant. Madali lang to kasi ang ano na to, with intense sounds lang. Ibig sabihin, kung kanina malambot, ka, pa, sa, ja, cha, di ba? Malambot, mahangin, ga, ba? Ito naman matigas, titigasan nyo lang. First letter natin. Yan. 2 G. Yan. So, gagawin nyo ng 2 G. Ito, pag nakita kayo na double consonant na 2 G, K ang pronunciation niya. Hindi siya nagbabago ng pronunciation. K lang talaga siya. Kahit nasa initial, middle, final. Ka. Ganun, intense. Ka. Dito. Ka. Intense. K lang ang pronunciation niya. Usulat natin, 2 G lang. 1, 2. Ganyan lang. Meron ka ng ka. Sa 1, 2. Yan. So, meron na. Clear ba, guys? Hindi nagbabago yung pronunciation niya. Ka. With intense lang. Ka. Ganun lang. Next natin, itong character na to. Yan. 2 da. 2 da. Kapag nakita kayo ng 2 da, hindi na da ang pronunciation niya, kundi ta. Matigas. Kung isa, ta, mahangin ito, ta. Intense, ta.
Ganun lang. Yan. Dodoblehin nyo lang. Yan. Kaya tinawag na double consonant. Kasi dodoblehin lang natin. Ganun lang kasimple, guys. Yan. Di ba sa inyo madali lang si consonant? Pronunciation lang talaga yung napapahirap kay consonant. Next natin is itong character na to. Yan. Yan. Yang character na yan, di ba, pronounce yan as ba, o kaya pa. Pero pag dalawa na siya, P na lang ang pronunciation niya. Wala na siyang kapalitan. Yan. With intense sounds, pa. Yan yung opa. Intense. Pa. Yan, sulat natin. Hindi ba, ang pag nagsulat niyan, ganyan. Then, hinahalin na sa gitna. Then, sabay ganyan. Yan. Pwede rin naman, di ba? Mas madali. Pero ako kasi, iniisa-isa ko talaga. Yan. So, ganyan talaga ako magawa. So, dalawa lang. Dodoblehin nyo lang kaya double consonant kasi dodoblehin nyo lang yung sulat. Next natin is itong character na to. Yan. Yang character na yan, ito, pronounce siya as, di ba, kung kanina, sa, ito mas intense, sa. Di ba? Mas intense. Basta with intense sounds lang yung mga double consonant natin. Dodoblehin nyo na yung pagsulat. Double consonant na siya. So, ganun. Guhit. Yan. So, meron ka ng sa. Last natin is ito. Yan. Yung character na yan. Yan. Dodoblehin nyo lang si ja. Dodoblehin nyo lang si ja kapag, di ba sabi ko kanina si ja, itong J na to, kapag nasa initial siya, nagiging cha ang pronunciation niya. Pero kapag double siya, kapag nasa initial siya, J lang ang pronunciation niya, hindi nagbabago. Yan. J pa rin ang pronunciation niya. Hindi siya nagbabago kahit nasa initial siya. Ito nga palang dalawang to, di ba sabi ko, hindi nagbabago. Ito, kahit nasa initial, middle, final, hindi siya nagbabago. Kasi, di ba, K, kunwari, back, ito, bat, to, bap, pasara, pa-close sa final. Itong dalawang to, kung napansin nyo dito, di ba, ito si sa, ito si ja. Di ba pagdating sa final, nagbabago yung pronunciation, nagiging T. Dito, ganito din. Kasi nga, hindi nga pwedeng, parang walang katapusan. So, ito, pag nasa final to, magiging T rin ang pronunciation ng dalawang to. Tandaan nyo na, itong dalawang to, nagbabago lang yung pronunciation kapag nasa final. Pag nasa final. So, sulat natin, yan, ganyan. Pwede rin yung yung kanina. Ano yun? Ganyan. Yan. Pwede rin ganyan. Mamili na lang kayo kung saan kayo mas komportable sa pagsulat. Pwede ganito or ganito. Yan. So, ito lang yung double consonant natin. Again, sa double consonant, hindi nagbabago yung pronunciation nila. With intense sounds lang. Ang nagbabago lang ng pronunciation pagdating sa final or patchim, bottom consonant, nasa baba, is etong dalawang to. Kapag sila yung nasa final or nasa baba, nagiging T ang pronunciation ng dalawang to. Yung parang dito na rin. Sundin nyo na lang yung dito. Clear ba, guys? So, ngayon, punta tayo sa pagsusulat. Yan. So, kanina may sinulat na ako. Diba? Ang gagawin natin, i-convert natin sa Romanize yung sinulat ko. Yan. I-convert natin sa Romanize yung sinulat ko para mabasa natin. So, ito. First natin is itong word na to. Yan. Itong word na to, meron tayong, ayusin ko. Yan. Lagay ko na lang. Kita ba, guys? Kita ba? Hindi. Ano kaya ito itatayo? Iisip lang ako ng parang. Paano itatayo? Ang hirap. Yan. Kita nyo ba, guys? Yan. Ito. I-convert natin to sa Romanize. Diba? Ang gamit natin is Hangul. So, hindi ko siya kanina binasa. Kasi,
papabasa ko sa inyo or tutulungan niyo ako kung paano siya basahin. Pero syempre, alam ko siyang basahin, diba? Edges lang yung tulungan niyo ako. Yan. So, itong character na to, siya yung first letter of the word. So, hanapin natin yung pronunciation niya sa initial. Yan. Yan natin hahanapin. So, itong character na to, hanapin natin itong character na to dito. Ito siya. Nasa initial daw siya. First letter of the word. So, pwede daw siyang G or K. So, kayo na bahala kung anong gusto nyo. Pwede siyang ga, pwede siyang ka. Pero ako, sa case ko, gusto ko siyang basahin as G. So, sulat natin, G. Then, next natin, vowel. Nasa yung vowel natin? Yan. Next natin is itong vowel na to. Hanapin natin siya. Nasa baba siya, so hanapin natin siya sa section ng downside. So, dito yung downside. So, ito siya, O. Yan. O siya, O. So, sulat natin O. Then, meron tayong third character or pachim. Nasa baba, kaya final siya. So, hanapin natin itong bilog na yan. Ito siya. Hanapin natin, nasa final. Final. So, ito, NG ang pronunciation niya. So, lagyan natin NG. So, ang basa dyan ay gong. Gong. Di ba? Madali lang. Pwedeng gong, pwedeng kong. Depende na sa inyo. Kasi ginamit ko G. Clear ba guys? Ganun lang. Yan. So, gong means ball. Yan. Gong. Ball. Clear? Ano pa? Next natin is, ito. Try natin to. Itong word na to. Kasi naka-hangul siya. Try natin siyang i-convert sa Romanize. Yan. Tapos mamaya naman, di ba ito, from hangul, kino-convert natin sa Romanize para malaman nyo kung paano i-pronounce. Mamaya, from Romanize naman, i-convert natin sa Hangul para matuto naman kayo magsulat. Ito matuto mag-pronounce, mamaya naman matuto magsulat. So, i-convert naman natin to sa Romanize para mabasa natin. Itong first letter natin. Yan, hanapin natin siya dito sa table natin. Ito siya. First letter of the word siya, kaya siya yung initial natin. So, ano bang initial niya? P. P daw. So, lagay natin dito, P. Then, next natin, ito, nasa tabi siya ng ating consonant. So, siya ay right side position na vowel. So, hanapin natin siya. Right side. Ito siya. A. So, sulat natin is A. Meron na tayong pa. Next natin, itong character na to. 1, 2, 3. Pangatong letter siya. So, automatic siya ay final. So, hanapin natin itong character na to. Ito. Final daw siya. So, pronounce siya as T. So, lagyan natin dito. T. So, itong first syllable pala na to, ang basa dyan is pat. Next natin is, yan, nasa second syllable na tayo. Next natin is itong letter na to. First letter siya sa second syllable, pero hindi siya yung first letter of the word or yung unang letra sa buong word. So, hindi natin siya hanapin sa initial, sa middle natin siya hanapin. So, hanapin natin itong character na to. Yan, ito siya. So, ano daw pronunciation niya? Kapag nasa middle, ito, cha or CH. Ay, hindi na kasya. Dito na lang. Dito na sa baba. Yan. So, yan. CH or cha. Then, meron tayong vowel. Yan. Yung vowel natin nasa tabi ng ating consonant. So, siya ay right side position. So, natin yung vowel natin. Tingnan natin siya. Ano? Ano daw sabi ko? Tingnan natin siya sa right side position. Ito siya. So, E. Sulat natin E. Yan. Then, last natin, third character or nasa bottom consonant, ibig sabihin, nasa final siya. So, hanapin natin tong character na to, ito. Then, tingnan natin sa final, ito. So, lagyan natin M. So, ang basa daw dito ay pachim. Pachim. Yan yung sinasabi ko kanina, diba? Pachim. Pachim means bottom consonant. Nasa baba. Bottom consonant or final.
Patchim, final, or bottom consonant. Clear ba guys? Nagigets nyo ba yung initial, middle, final? Di ba mas madali lang kapag mayroon tayong yan, parang pattern na sinusunod kung ano yung tamang pronunciation. Next natin is itong word na to. Ayusin ko lang yung sulat. Yan. Kita pa ba? Yan. Itong word na yan. Yan. Yung word natin composed of 2 syllable ulit. So, unahin natin lagi yung first syllable. Yung first letter natin, itong character na to, ito. Yan. So, initial natin siya. Pwede siyang i-pronounce as G or K. Yan. So, ang gagamitin ko, G. Pwede rin K, pero G na lang gagamitin ko. G. Yan. Then, next natin, yan, itong character na to. Ang kinagandahan, guys, pag ito, kunwari, nagsasanay kayo magbasa. Di ba? Pag nagsasanay kayo magbasa, kino-convert nyo yung mga hangul sa romanized. Hindi nyo namamalayan, guys, nasasaulo nyo yung mga pronunciation ng hangul form na yung kakasulat nyo. Yan. So, ito, di ba? Kaya nagawa na natin to. Nakita na natin kung ano to. Di ba? Ito siya. Parehas din siya neto. So, ang pronunciation niya is Yan. Then, proceed tayo sa second syllable natin. Ito yung letter natin sa second syllable. Napagigitnaan siya ng dalawang vowel. Ayan. Napagigitnaan ng dalawang vowel. Kaya automatic, middle ang pronunciation niya. So, hanapin natin. Ito. Ito siya. So, ang pronunciation niya is B. Nasa middle. Baba na lang Yan. Then, ulit. Paulit-ulit lang yung mga vowels, diba? Paulit-ulit lang. Kaya masasaulo nyo. Ito, diba? Ayan. Then, next natin, itong character na to. Nasa baba siya. So, final natin siya. So, itong character na to. Yan. Nasaan siya? Ito siya. Nasa final, NG ang pronunciation. Yan. So, meron na tayong gabang. Gabang. Gabang means bag. Gabang, ibig sabihin ni gabang is bag. Pwede rin kabang, or gabang. Parehas lang yun. Bag. Next natin is itong word na to. Itong word na to. Yan. Meron tayong itong character na to. Initial natin siya. Hanapin natin siya. Ito siya. So, N ang pronunciation. N. Then, susundan ng vowel na to. Naiintindihan nyo pa ba, guys? Or isusulat ko ulit. Yan. Tanggalin ko na lang yung bilog. Para mas maintindihan nyo. Yan. 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 Intindihan nyo na ba, guys? Hindi ba magulo? Yan. Yan. Okay na ba? Yan. So, tapos na tayo sa first letter natin. Proceed tayo kay second letter, which is yung vowel natin na A. So, sulat natin A. Di na ulit-ulit lang si A. Then, itong character na to, nasa baba siya, ibig sabihin, final siya. Basta, lahat ng letra sa baba, final yun, guys. Or, patchim. Itong letter na to, hanapin natin siya, final. Ito siya, T. Yan, T. Next natin, punta tayo dito, sa second syllable natin. So, meron tayong, itong letter na to, nasa second syllable siya. So, automatic siya ay nasa middle. Siya, middle. So, ito. Yan, so, J. Yan. Then, ulit, paulit-ulit na naman. Si A na naman. Then, meron tayong third character. Itong character na to. Third character, ibig sabihin, nasa final siya. So, hanapin natin sa final. So, ito, M. Yan. So, meron na tayong not jump. Not jump. Not jump. Ibig sabihin, not jump is nap. Yan. Glip. Nap. Not jump. Yung kasi, ito, pag tinagawa natin yan, yung cham, sleep.
Cham. Cham. Yan. Clear ba? Next natin. Yan. Pa natin. Hirap, guys. Ayusin natin to. Sulat ko ulit. Ano yung sinulat ko? Yan. So, ito. Convert natin yan sa Romanize. So, meron tayong yan. Ito, karakter na to. Siya yung first letter of the word natin. So, siya yung initial natin. So, hanapin natin siya. Ito siya. Initial. T ang pronunciation. So, sulat natin T. Then, meron tayong vowel sa baba. Nasa baba siya, ibig sabihin downside siya. So, maghahanap tayo ng vowel sa downside. Yan. Ito siya. Ito siya. Ito. So, O. Yan. Then, next natin, itong character na to. Yan. Nasa baba siya, nasa final siya, nasa final. So, ang basa sa kanya is ito. Yan. NG. To. Yan. Tapos na tayo sa first syllable. Proceed tayo sa second syllable. Yan. Yung first letter natin sa second syllable is ito. Ito. Kapag nasa initial daw siya, anong sabi? Kapag nasa initial, silent. Hindi nyo siya babasahin. So, wala. Wala tayong isusulat. Proceed na kagad tayo kay vowel natin. So, proceed kagad tayo kay vowel which is A. Yan, A. Vowel. Yan. Then, next natin, itong character na to, nasa third syllable na tayo. Nasa third syllable tayo, siya yung first letter sa third syllable, automatic, middle ang pronunciation niya. So, middle. Siya. Middle. To, R. Then, meron tayong vowel, nasa tabi ng consonant, so, automatic, right side position. Ito siya. Si E. Yan. So, ang basa daw dyan is, ididikit nyo na, yan, tongari. 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 Ito yung final nyo, kapag inumpisahan yung next syllable neto, yung nasa final nyo, ididikit nyo doon sa vowel. Kasi di ba walang kakapitan na consonant yung vowel dito. Pagdating sa pronunciation na, kasi pag hiniwalayan natin, tong-ari. Pangit, di ba? Tong-ari. So, yung ididikit na lang natin yung final natin doon sa vowel na walang kasamang consonant pag pronounce. Kaya, tong-ari. Tong-ari. Yan. Tong-ari means circle. Yan. Tong-ari. Yan. Circle. Clear ba, guys? So, na-convert na natin ito lahat. Ay, ito pa pala isa. Yan. Yan. To. Convert natin to. Itong character na to, ito ganito rin siya. Nasa initial siya. So, pronounce as T. Then, meron tayong vowel na to. Yan. Tabi siya ng ating consonant. Siya ay combined vowels. Yan. Ito siya. Right side position. So, E. Yan. Next natin, ito. Second syllable natin siya. First letter natin siya sa second syllable. Automatic, middle. To, B. Then, vowel ulit. A. Then, final natin. Itong character na to, ito. Nasa final, pronounce as K. So, tebak. Tebak. Ibig sabihin, great. Tebak. Tebak. So, clear ba, guys? So, ganyan magbasa. Clear lang. Ay, clear lang. Tandaan nyo lang, guys, ang gagawin nyo is, pwede nyo itong gamitin itong pattern na to para hindi kayo mahirapan sa pagbabasa. So, uluhin nyo lang itong pattern na to na pag nakita nyo sa initial or first letter of the word, ito yung pronunciation. Ito ay titingin. Kapag nasa middle naman, pinagigitnaan ng dalawang vowel or nasa second syllable, third syllable, first letter sila sa second syllable, third syllable, middle ang pasok nila. So, dito sila. Then, yung final naman or patchin pag nasa baba. Basta nasa baba.
pang third or fourth character. Ito na yung